Nakakita ka na ba ng halimaw na hindi masama? Kung si Santa ay nagbibigay ng saya at regalo sa mga mababait na bata, ito naman ay nagtuturo na maging mabait ang bawat bata. Kung si Santa nakasakay sa sled na hinihila ng reindeer tuwing Pasko, ang halimaw naman na ito ay naglalakad habang nakakadena, dala ang kanyang basket o sako. Kalimutan muna natin ang masayahing si Santa Claus at ang mga elf. Tatalakayin natin ngayon ang isang nakakakilabot na nilalang mula sa European folklore, partikular sa bansang Austria o sa Central at Eastern Alpine region ng Europe. Ito ang kwento ng Krampus, isang nilalang na hindi lamang isang modernong urban legend, kundi isang sinaunang alamat paganong alamat. Siya ay inilalarawan bilang kalahating demonyo, kalahating kambing na may sungay, balahibo, at mahabang dila. Alamin natin kung paano nagpaparusa sa mga pasaway na bata tuwing Krampusno. Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng urban legend, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon at liwanag lang ang makakapagpauwi. Welcome aboard, this is Dark Passport. Sa isang maliit at liblib na baryo sa rehiyon ng Terol, Austria, tuwing Disyembre, ang gabi ay napakalamig at mahaba. Ang mga bubong ay nababalutan ng makapal na nyebe, at ang hangin mula sa Alps ay nagdadala ng mahinang huni ng mga lumang kampana. Sa panahong ito, abala ang mga bata sa paghahanda, nag-aayos ng kanilang sapatos, naglilinis ng kwarto, at nag-ensayo ng kanta para sa karoling at simbang gabi. Ngunit kasabay ng inaasahang regalo mula kay Santa, may isang alamat na bumabalot sa buong baryo, si Krampus, ang halimaw ng Pasko na nagpaparusa sa mga pasaway. Sa taong ito, may 4 na bata na kilala sa kanilang mga kalokohan at naging paboritong target ng mga babala ng matatanda. Si Elias, 12 taong gulang, laging sumasagot sa magulang at hindi nakikinig. Bakit ko kailangang maglinis? Hindi ko naman kalat yan. Ang paborito niyang linya. Sa loob, ang kanilang sala ay puno ng mga kalat, nakakalat na Lego, comic books sa sahig, at mga balat ng tsokolate. Bandang 3:00 ng hapon, habang nag-ensayo si Elias ng isang skateboard trick sa labas, galit na sumigaw ang kanyang ina, si Frau Greta, na may hawak na dastan at walis. Elias, ano nang nangyari rito? Ang sala ay parang basurahan. Darating ang mga tiyahin mo bukas. Linisin mo na ngayon. Pakiusap ni Frau Greta, halatang pagod na. Itinapo ni Elias ang skateboard at sumagot ng pabalang, hindi ko naman kalat yan. Bakit ko kailangang maglinis? Si Papa ang nag-iwan ng dyaryo, si Luna ang nagkalkal ng cushions. Tumingin si Frau Greta sa anak, ang kanyang mga mata ay punang kalungkutan. Hindi mo kailangang magtanong kung bakit, anak. Kailangan mong tumulong. Iyan ang ibig sabihin ng pamilya. Walang bakit-bakit. Ngayon na. Walang laro. Walang tablet. Lalong nag-init si Elias. Humakbang siya palayo, tumangging kunin ang walis. Hindi. Ako na lang lagi. Hindi ako maglilinis. Pagkatapos ay tumakbo siya paakyat sa kanyang silid, nagsara ng pinto ng malakas na halos mabasag ang pinto, at tumalon sa kanyang kama. Narinig ni Elias ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina sa ibaba. Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Ang naramdaman niya lang ay galit dahil siya ay pinagalitan. Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding sagutan, umakyat si Elias sa kanyang silid, at hindi pinansin ang tahimik na pag-iyak ng kanyang ina. Nang sumapit ang hating gabi, isang mabigat na kalansing ang narinig ni Elias. Bumungad ang matangkad at balahibuhin na anyo. Ang mga sungay ay parang mga sanga ng patay na puno, at ang kanyang mga mata ay lumiliwanag sa kulay pula. Bago pa man makasigaw si Elias, isang malaking kamay na may matatalim na kuko ang bumungad sa kanya. Kinuha ni Krampus ang batang sumasagot at inilagay sa kanyang sako na gawa sa balat ng hayop at birch switch. Narinig ni Elias ang isang pamilyar na tunog sa loob, ang tunog ng basura at kalat na kanyang inabandona. Sa loob ng sako, sinimulang dalhin si Elias palayo. Ang huling narinig niya ay ang isang bulong mula sa dilim, sa loob ng sako,
Walang hindi ko kalat yan. Ikaw ay matutong linisin ang lahat. Pagsapit ng umaga, tahimik ang sala. Walang gulo. Walang Elias. Tumawag ang mag-asawa sa police post ng Terol. Matapos suriin ng mga pulis ang bakas ng malalaking paa sa nyebe, ang kanilang konklusyon ay pareho, wala kaming magagawa. Walang puwersa, walang batas, at walang ebidensya ang makakahabol sa alamat. Nang makita ng matandang lalaking nagtitinda ng tinapay sa Christkindo Market, si Herr Klaus, ang kawalan ng pag-asa ng mag-asawa, lumapit siya. Frau Greta. Herr Marcus. Bulong ni Herr Klaus, tinitignan ang paligid. Alam kong hindi kayo naniniwala sa kwentong matatanda, ngunit mayroon akong alam. Ang Krampus ay naglalagi sa isang lumang yungib sa kabilang panig ng Zugerberg. Walang pag-aalinlangan, agad na umalis ang mag-asawa. Dala ang isang lumang lantern at napakaraming takot, umakyat sila sa nagyelong bundok. Matapos ang maraming oras ng paghahanap, nakita nila ang pasukan ng kuweba. Ang mga carving sa bato ay mga sungay at tanikala. Krampus, Krampus, ibalik mo ang aming anak. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakamali namin. Siya ay bata pa. Turuan mo kami, wag siya, sigaw ni Frau Greta sa loob ng kuweba. ang sagot ay isang malamig na katahimikan. Walang Krampus. Walang Elias. Pero habang sila ay lumalabas, narinig ni Frau Greta ang isang mahinang tunog mula sa loob ng pader ng kuweba, na tila malayo at natatakpan ng yelo. Hindi ito ang kalansing ng tanikala. Ito ay ang panaghoy ng isang batang lalaki, kasabay ng tunog ng pagwawalis. Di ko naman kalat yan pero kailangan kong linisin. Napahinto si Frau Greta. Tumingin siya sa kanyang asawa. Alam nila na ang kanilang anak ay nandoon, malapit, ngunit hindi maabot. Ang pagtuturo ng Krampus ay nagsimula na, at wala silang magagawa kundi umasa at makinig sa panaghoy ng kanilang anak na natutong maglinis sa malamig na kuwebang bilangguang iyon. Si Bella, 11 taong gulang, na palaging nambubuli sa mga kaklase at kapatid. Nang araw na nawawala si Elias, hindi man lang nag-alala si Bella. Sa halip, abala siya sa pagsira ng mga bagay. Nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Lena, na naglalaro sa hardin. Si Lena ay mayroong bagong manika, isang manika na regalo ni Tante Marta. Ang pangit ng manika mo. Tignan mo ito. Sigaw ni Bella. Kinuha niya ang manika, hinablot ang ulo, at itinapon sa lupa. Pagkatapos, naglakad siya palayo, at sa kanyang daraanan, sinigawan niya ang mga bata na naglalaro ng snowball. Magsiwi na kayo, kukunin ko ang baon ninyo. At ginawa niya nga. Kinuha niya ang isang lunchbox na may lamang gingerbread cookies mula sa isang umiiyak na bata at tumakbo. Nang gabing natutulog si Bella, habang nakayakap sa kanyang paboritong teddy bear, ang tanging bagay na hindi niya sinisira. Sa labas, nagsimulang umikot ang malamig na hangin na may dalang kakaibang amoy, sulfur at wet fur. Nagising si Bella nang makarinig siya ng tunog na hindi niya maintindihan, hindi kampana, hindi iyak ng bata, kundi galit na kalansing ng mabibigat na tanikala. Bumungad ang Krampus sa kanyang silid, at ang mga judge horns nito ay halos umabot sa kisem. Hindi ito nagdala ng sako. Sa halip, hinawakan niya ang isang mahabang whip na may balat ng hayop at ang kabilang dulo ay may berdeng tanikala na binalutan ng pulang laso. Ang whip ay hindi ginamit para paluin si Bella. Sa halip, inikot ni Krampus ang tanikala sa paa ni Bella at hinila siya pababa sa hagdanan, pagdudusa ang naramdaman ni Bella sa bawat baitang. Nang makalabas sila sa bahay, narinig ni Bella ang isang bulong mula kay Krampus. Ikaw ang nambubuli, mararanasan mo ang mabuli. Dinala ni Krampus si Bella sa isang madilim na daanang may yelo. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang paghila, kundi ang pag-iisa. Habang siya ay dinadala palayo, narinig niya ang mga boses ng mga batang kanyang binubuli, na nagsasaya dahil wala na siyang magugulo. Sa pagkawala ni Bella, ang ibang bata ay magiging mas masaya. Pagsapit ng umaga, tahimik ang bahay ni Bella. Nakita ng kanyang ama, si Herr Otto, ang sirasirang hagdanan at ang bakas ng paa sa nyebe. Agad na tumawag sila sa pulisya, ngunit ang tugon ay pareho, walang magagawa. Hindi tumigil si Herr Otto. Sa halip, pumunta siya sa simbahan at humingi ng tulong. Nakita siya ng isang matandang tagapangalaga. Mukhang may malaki kang problemang dinadala. Tanong ng matanda na tumitingin sa mga estatwa ng mga angel. Nawawala ang aking anak, tugon nito.
Marahil ay dinala ng Krampus sa kuweba na nasa Zuckerberg sa lambak ng kalungkutan. Dagdag ng matanda. Mabilis na nagtungo si Herr Otto at ang kanyang asawa sa lambak. Ang lugar ay tahimik, nagyelo, at tila walang buhay. Sa gitna, may isang malaking sirang Christmas tree, puno ng natastas na palamuti. Wala roon si Krampus at wala roon si Bella. Ngunit narinig nila ang isang tunog. Hindi ito panaghoy, kundi isang malamig na pagtawa na parang tinig ng isang batang babae, na agad napalitan ng isang sobrang lamig na iyak. Ito ay ang tinig ni Bella. Sira-sira ang lahat at wala nang magmamahal sa akin. Ang mag-asawa ay napaupo sa nyebe, ang kanilang pag-asa ay nawala. Ang kanilang anak ay nandoon, nakakulong sa kalungkutan ng kanyang sariling gawa, at wala silang magawa kundi makinig sa kanyang iyak. Si Toby, 10 taong gulang, nakatira sa isang modernong village sa bahagi ng Terol. May bintanang pwedeng tanawin ang bundok, ngunit lagi namang nakatutok sa screen ng kanyang computer. Alas 5 ng hapon, at abala ang pamilya ni Toby sa paghahanda ng kanilang kusina para sa paggawa ng cookies. Toby, pakitulungan mo naman ako sa mga kahoy. Malamig na, at kailangan nating sindihan ang pugon, pakiusap ng kanyang ama, si Herr Klaus. Si Toby, na nasa kalagitnaan ng isang raid sa kanyang paboritong online game, ay sumagot ng hindi man lang nag-aangat ng tingin. Sandali lang. Matatalo ako nito. Mamamatay ang team ko. Pero anak, ito ang totoong buhay. Magkakasakit tayo sa lamig. Minsan lang kami humingi ng tulong. Pakiusap ng kanyang ina. Ngunit ang isip ni Toby ay nasa bars at loot drops. Ito ang final boss. Kaya ko to. Walang nagawa ang kanyang mga magulang. Hinayaan na lang nila siya dahil alam nilang mas mahirap ang makipagtalo kay Toby kaysa magbuhat ng kahoy. Nagpatuloy si Toby sa paglalaro hanggang sumapit ang hating gabi. Ang kanyang mukha ay naiilawan lamang ng asul na liwanag ng screen. Habang naglalaro si Toby ng online games, biglang namatay ang kanyang computer. Sa galit, dahil ang screen ay naging itim, binato niya ito ng mouse at keyboard, at nabasag ang screen. Sa basag na screen, mayroon siyang nakita, isang mahabang anino na lumitaw sa dingding, na may sungay at nagliliwanag na pulang mata. Si Krampus ay nakatayo sa likod niya. Hindi nagsalita si Krampus. Kinuha niya ang sirang computer at ipinakita kay Toby, tila sinasabi, ang pagsawalang bahala mo ay sisira sa mahalaga. Hindi sinako si Toby. Sa halip, hinila siya ni Krampus at ipinasok sa isang madilim na butas sa ilalim ng sahig. Nang magising si Toby, wala siyang nakitang anino o halimaw. Siya ay nasa isang madilim at nagyelong silid, punong-puno ng mga sirang controller, mga nakakalat na cables, at mga motherboard na hindi na gumagana. Ito ang level na walang restart. Sa dingding, may nakasulat gamit ang dugo o kalawang, ang buhay mo ang laro. Ang quest niya ngayon ay ayusin ang lahat ng sirang gamit ang mga kasangkapan na makikita niya. Kailangan niyang ayusin ang lahat ng kalat na hindi niya pinansin sa kanyang totoong buhay. Ang pagsisisi at ang lamig ang kanyang bagong kalaban. Walang cheat codes. Walang isandali lang na lumabas sa bibig ni Toby. Ang takot at ang pangangailangan na tapusin ang level ang nagpabilis sa kanyang pagtatrabaho. Pagsapit ng umaga, walang Toby. Ang pamilya ay agad na tumawag sa pulisya, na may parehong sagot, wala kaming magagawa. Walang puwersa ang makakahabol sa alamat. Tanda ni Herr Klaus, ang ama ni Toby, ang isang lumang kwento. Ang Krampus ay dinadala ang mga tamad na bata sa lugar kung saan ang kanilang mga bisyo ay nagiging parusa. Ang kuweba na iyon ay tinatawag na ang pagawaan ng katamaran. Natagpuan ng mag-asawa ang pagawaan ng katamaran, isang lumang, inabandona at nagyelong radio tower sa labas ng bayan. Ang lahat ng gamit doon ay sira, kalawangin at hindi na gumagana. Sumigaw si Herr Klaus sa loob, Krampus. Pakiusap. Ibalik mo siya. Tutulungan namin siyang maging mas mabuting anak. Hindi sumagot si Krampus. Ngunit mula sa isang sirang speaker, may narinig silang mahinang tunog. Hindi ito music ng laro. Ito ay ang boses ni Toby, na humihikbi habang sumisigaw. Hindi error, hindi ko maayos ito, game over na ako. Mom, Dad, I'm sorry. Hindi ko na kaya ang level na ito. Tinignan ni Herr Klaus ang kanyang asawa, ang kanilang mga mata ay punang luha. Ang kanilang anak ay nakakulong sa laro ng kanyang sariling katamaran, at ang pinakamalaking parusa ay ang kawalan ng kakayahang tulungan siya.
Si Maya, 11 taong gulang, ay nakatira sa isang malaking bahay na laging may pinakamaraming dekorasyon sa buong Terol. Para sa kanya, ang Pasko ay isang malaking, nakakabagot na disappointment. Ang kaligayahan niya ay ang sirain ang kaligayahan ng iba. Kinabukasan matapos mawala sina Elias, Bella, at Toby, walang naramdamang takot o awa si Maya. Sa halip, ginamit niya ang pagkawala ng 3 bata bilang pagkakataon para maging mas malaya. Wala na si Toby. Walang makakakita na masisira ko ang mga regalo. Bulong ni Maya. Sa kusina, nang makita niya ang mga lebkotsen na inihanda ng kanyang oma o lola para sa mga kapitbahay, itinapon niya ang lahat ng cookies sa basurahan. Nang subukan siyang bigyan ng payo ng kanyang oma, pinandilatan niya lang ito at sinabing, Wala akong pakialam sa mga lumang tradisyon ninyo. sa sala, kinuha niya ang mga kristal na palamuti sa Christmas tree. Ang mga palamuti ay ipinasa pa sa kanilang henerasyon, ngunit itinapon lamang ang mga ito sa sahig para mabasag. Nang makita ito ng kanyang ama, si Herr Franz, halos mawalan siya ng kontrol. Maya, ito ay kasalanan. Bakit mo ginagawa ito? Tiningnan ni Maya ang kanyang ama, ngumiti ng walang emosyon, at sumagot. Kasi gusto ko. Wala akong pakialam. Hindi niyo ako mapipigilan. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang rampage, natulog si Maya nang walang pag-aalala. Ang nakita niyang takot sa mata ng kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Nang sumapit ang hating gabi, imbes na ang Krampus ang dumating nakaramdam si Maya ng isang yabag na mabigat na anino na dumaan sa kanyang silid. Ang anino ay hindi nag-ingay, tahimik at mabilis. Pagkagising ni Maya, siya ay nasa isang malaking silid na puno ng sirang dekorasyon, maliliit na bahagi ng laruan, at balat ng regalo. Nakatayo sa kanyang harapan, hindi ang nakakatakot na Krampus, kundi si Santa Claus, na may mapayapang mukha ngunit malungkot na mata. Wala akong dalang regalo para sa iyo, anak. Malungkot na sabi ni Santa. Ang iyong parusa ay hindi magmumula kay Krampus, kundi sa iyong sarili. Sa tabi ni Santa, mayroong isang malaking itim na kahon na walang ribbon. Buksan mo iyan, Maya. Iyan ang iyong regalo ngayong Pasko. Sabi ni Santa. Binuksan ni Maya ang kahon. Sa loob, wala siyang nakita kundi isang salamin. Tumingin si Santa kay Maya. Ang regalo mo ay ang iyong sarili. Ikaw ang dahilan kung bakit nasisira ang Pasko. Ang parusa mo ay manatili rito at ayusin ang bawat piraso ng kaligayahan na sinira mo, ngunit walang sinuman ang makakakita ng iyong gawa. Walang papuri. Walang pasasalamat. Biglang naglaho si Santa Claus. Narinig ni Maya ang boses ng Krampus na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ngayon, munting maninira, ayusin mo ang Pasko para sa lahat, nang walang pakialam sa sarili mo. Ang parusa ni Maya ay ang maglingkod ng walang pasasalamat. Kailangan niyang ayusin ang bawat piraso ng sirang dekorasyon, gumawa ng mga cookies na hindi niya makakain, at balutin ang mga regalo na hindi niya matatanggap. Ang pinakamahirap ay ang pag-aayos ng mga bagay na hindi na maibabalik, ang mga kristal na palamuti ng kanyang oma na kailangan niyang gawing mosaic, bilang paalala ng kanyang pagsira. Kinabukasan, wala pa rin si Maya. Ang mga magulang niya ay nagtungo na sa pulisya, ngunit ang tugon ay pareho, wala kaming magagawa. Isang matandang babae, isang herbalist, ang lumapit sa mga magulang ni Maya. Ang mga maninira ng Pasko ay dinadala sa kuweba. Natagpuan ng mag-asawa ang isang lumang warehouse na inabandona. Sa loob nito ay may kuweba na pinagkulungan sa mga bata, kung saan ginagawa ang mga palamuti, ngunit wala roon ang Krampus o si Maya. Ngunit narinig nila ang isang tunog. Hindi ito iyak o reklamo. Ito ay ang kalansing ng maliliit na piraso ng salamin at ang tunog ng malumanay na pagbabalot ng regalo. Narinig nila ang mahinang boses ni Maya na nagsasalita sa kanyang sarili. Ang kulay na ito ay kailangan ng mas maraming glitter. Ito ay para kay Lena. Hindi ko nasisirain ang regalo niya. Aayusin mo lang, Di. Umiyak ang ama ni Maya. Ang kanilang anak ay nakakulong sa gawain na ngayon may kabuluhan, at wala silang magawa kundi makinig sa kanyang tahimik na pagtatrabaho, isang gawaing walang katapusan hanggat hindi niya natututunan ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Sa gitna ng nagyelong gabi ng Pasko, sa iisa at malawak na madilim na kuweba sa ilalim ng bundok ng Tirol, ang tinatawag na yungib ng huling pagsubok, 4 na magulang ang nagdurusa, pinakikinggan ang mahihinang tinig ng kanilang mga anak. Si Elias ay naglilinis ng masukal na sahig ng bato. Si Bella ay nakaupo sa isang malamig na sulok, nag-iisa.
Si Toby ay nag-aayos ng mga sirang laruan sa isang lumang mesa. Si Maya ay tahimik na gumagawa ng maliliit na palamuti mula sa mga napunit na retaso. Iisang lugar, isang lamig, isang aral. Sa pamilihang Pasko sa nayon, nagtipon ang 4 na pamilya, nakatingin sa bundok na naglalabas ng kakaibang ugong. Sabi ni Frau Greta, ina ni Elias. Ang kawalan natin ng gabay at disiplina ang nagbigay daan kay Krampus. Pagsapit ng hating gabi, nang tumunog ang malaking kampana ng simbahan para sa misa sa hating gabi, isang matinding dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa tuktok ng bundok, hindi tanikala, kundi isang malalim na pagyanig na tunog. Sa gitna ng pamilihang Pasko ay biglang lumitaw ang isang malaking sako na gawa sa balat ng hayop at isang kahon ng sirang laruan. Walang Krampus. Walang Santa Claus. Tanging mga palatandaan na sila'y dumaan sa pagsubok. At nang unti-unting buksan ng mga magulang ang sako, lumabas si Elias, seryoso ang mukha. Nanay, ako na ang maglilinis. Hinang bulong niya. Kasunod si Bella, namamaga ang mata ngunit mahinhin. Hindi na ako mambubuli. Patawad. Sumunod si Toby, hawak ang inayos niyang munting remote control. Totoong buhay muna. Tutulong na ako, wala nang mamayanan. At panghuli, mula sa kahon, si Maya, may hawak na mosaic na palamuti na siya mismo ang gumawa. Mas masaya palang gumawa kaysa manira. Pasko na gusto kong maging mabait. Niyakap ng mga magulang ang kanilang mga anak. At sa sandaling iyon, nawala ang lamig ng gabi, napalitan ng init ng kapatawaran. Nagpunta silang lahat sa misa sa hating gabi, magkakahawak kamay. Sa umaga ng mismong Pasko, si Elias ay naglilinis ng pusa, walang utos. Si Bella ay naglalaro kasama ang kapatid, ibinibigay pa ang paborito niyang teddy bear. Si Toby ay tumutulong maghanda ng almusal bago humawak ng kahit anong gadget. Si Maya naman ay naglalagay ng palamuti sa Christmas tree, kasama ang kanyang mosaic na palamuti. Tumingin si Herr Marcus sa bakuran nilang natatabunan ng niebe, kung saan may bakas pa ng maitim na balahibo. Ang pagkukulang natin ang nagtulak sa kanila roon. Sabi niya. Ngunit sa awa ni Santa at sa mahigpit na aral ni Krampus, ibinalik silang ligtas, upang tunay nating ipagdiwang ang Pasko. At mula noon, sa buong Terol, ang kwento ng 4 na bata mula sa yungib ng huling pagsubok ay nagsilbing paalala, na ang tamang pag-ugali ay nagsisimula sa tahanan, at tungkulin ng mga magulang na araw-araw itong ituro sa kanilang mga anak. Kapag pinabayaan, ang maliliit na pagkakamali ay lumalaki at nagiging ugaling mahirap ituwid, kaya't minsan kailangan pa ng mahigpit na pagsubok upang magising ang puso. Ngunit sa bawat pag-amin ng pagkakamali at pagsisikap magbago, naroon ang kapatawaran at bagong simula. Sa huli, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbabago ng asal, paggalang, pagsisikap, at pagmamahal sa pamilya, mga aral na higit na mahalaga kaysa anumang regalo o palamuti. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng Krampus, mga ka-Dark Passenger, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng urban legend, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa biyahe nating ito, dilim ang destinasyon, at tanging liwanag ang makakapagpauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark Passport.